Manindog mo pagbalik. Palihog, salamat ko Pastor Ray for this opportunity makadala sa pulong sa Ginoo. Doon na usa ka mama perti kay yung kasuko siyang anak. Suko kay siya unya. Kaya nga naman ang iyang anak magod tapuan kay silang balay, di mo sugod-suguon. Perti gid kaayo nga murag di na gyud mulihok sa ilang balay. So suko kay siya siyang anak. Yan ang mama nga nangaon man sila, no? Nangaon man sila sa ilahang kusina. Yan na din ang mama nga grabe naman sa kay kamukaon Oy hutdon man sa nimong sudan unya. Diri ra ba sa balay? Dili ra ba yung ka masugo? Perti ra ba gyud mo katapulan? Ingon da yung anak nga, di ba ma? Labong bitaw ang baboy dito sa tangkal, kung mukaon daghan, malipay ka. Unya, dili ka mag-uol. Ganahan kay ka mukaon daghan. Kinsa mo mo anak ma, ako or baboy? Alright, 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3, padayon tagtuon ani itong Sunday school. Alright, 2 Peter chapter 3. Unya, basahon na to in verse number 1 down to verse number 3. Alright, so if you're there, say amen. Para na mo'y participation, ako'y basa sa verse 1, kamu basa sa verse 2. Unya, dungano na to in verse number 3. Okay? So, ingon ang Bible in 2 Peter chapter 3, verse number 1. This epistle, beloved, I now write unto you in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. Come on, in verse number 2. Dungan tayo in verse number 3, ready, read. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust. Now, padayon tabagtuon sa tuang Sunday school regarding sa scoffers in the last days. Alright? Scoffers in the last days. Ampo ta, Ginoong Diyos, Amahan na mo langit noon, in Jesus' mighty name we come to you. In thy throne of grace, through prayer, Ginoo. Salamat, Ginoo, Lord, for this wonderful time nga makasimba mi diha nimo, Lord, in spirit and in truth, Lord. Salamat, Ginoo, Lord, sa mga Kristohanon nga naa karon kabuntagon. Thank you, Lord, for their love to you. Salamat silang dedication sa pag-honor kanimo, Ginoo, because we value, Lord, sa panahon nga naami gathering diri sa church. Salamat, Ginoo, Lord, that we can be able to study thy words through our Sunday school. I pray, Lord, please anoint my lips, Ginoo, Lord, sa tanang mga words nga ako ang i-preach this morning. Nagpray ko, Lord, nga ang mensahe, Lord, masabtan na mo sa pagpadayon, Ginoo, sa mong Sunday school. Nagpray ko, Lord, nga madumduman na mo itong mga natun-an na mo last week. And I pray ko, Lord, nga ikaw magapasabot ka na mo. Nagpray ko, Lord, nga ikaw mag-aabri, Lord, sa mong nagkasing-kasing. Kinasayod mi, Lord, nga kung wala imong tabang, Lord, wala gyud mahimo sa mong Christian life. Salamat kay Lord sa opportunity, Lord, nga makasimba di animo. Thank you, Lord, for everything that you've done. All these things I ask and I pray in Jesus' name. Amen. You may now be seated. Makapanglingkod mo. Salamat sa pagtindog. Now, scoffers in the last days, no? So, I do believe with all my heart, kitang tanan, no, we agree with this, that we are now in the last days. Amen ba? No, naa na gyud ta sa kaulahian ng mga kapanahunan, ug nasayod ko nga hapit na gyud mo balik ang Ginoong Hesukristo. Right? So, mo niya to ang tun-an nga, ngano man ni pastor, nganong daghan mang mga tao, nganong daghan mang mga Kristohanon nga, pwedeng gamiton si Yawa, pwedeng gamiton ni Satan nga, diin mabungkag ang matag relasyon sa matag usa Kristohanon, ngano man sa kaulahing panahon ng mga pastor, nganong daghan mang Kristohanon nga mo palayo naman sa pagpangalaga di ani mo, kay nasayod ta nga, evil days na gyud ang panahon karon, right? Daghan na gyud kayo ang mga kakuyaw sa atong palibot, isip mga kanakan si Ginoo, dapat gusto sa Dios nga magbantay ta. Now, doon na ko yung mga versikulo this couple of slides nga next ani, no? So ato ning dumduman nga mga bersikulo kay nasayod ko nga naa na gini sa itong panahon karon, no? Makita na gyud mo ni visible na gini sa itong panahon karon. So ako ning gibinisaya para masabtan gyud nato. Now, atong basahon in 2 Timothy chapter 3 in verse number 1. Ang tawa ninyong verse. Hibaloi usab kini. O dapat makabalo sad ta diha, mga igsoon. Nga sa katapusan nga mga adlaw. Muabot ang kakuyaw nga mga panahon. O di ba? So naa na gid ita sa katapusan nga mga adlaw.
Kaya naman kuyaw naman kayong panahon karon, di ba? Grabe na gyud kung imo makita sa kalibutan karon, no, dili na gyud mao ang mga gipanghimo sa mga tao. Gani ang ubang nga mga Kristohanon, murag lami na kayo, pastor, madala sa kalibutan balik. Mo na timan nga moabot gyud sa kaulahian nga magkapanahonan ang mga kakuyaw, no? In verse number 2 lang tawa unsay mga panghitabo sa kalibutan, kay ang mga tao mahimong mga mahigugmaon sa ilang kaugalingon. Kung sabot na pastor, self-centered life. No? Kung ikaw Kristohanon ka karon, anak ka sa Dios, unya nagkinabuhi lang ka kay imong gilantaw ang imong kaugalingon, wala ka mag-care sa ubang tao nga masakitan sila sa imong pamulong, masakitan sila the way we act. You are living a self-centered life. Nakuha nimo? Mahimo kang mahigugmaon na sa imong kaugalingon, maniguro na lang gyud ka para sa imong kaugalingon unsa pa diha maibugon. Di ba? Covetous na sa imong basahon sa in English, covetous. Unsa nang covetous, pastor? Kanang kung unsay iya dapat maaho sad. Ana kinaiya ba? No, dili ka makuntinto kung unsay naa ka, no? Kung unsay mga gipiyal sa Ginoo sa imuha. Kuyaw na, no? Kaya nga naman, kung unsay naa sa kong silingan, dapat mausad, no? Dapat naa sa ko ana. Kung naay ref imong silingan, kita ka naay ref naman, inverter pa yun. Naay dismark, canvas ko dito. Mamutcher ko dito sa opisina or unsay buhaton ako, no? Magkuhan ko, home credit ko. Bisa unsa na lang imuhang kuhan ka naman, maibugon. Right? Kunya, ang ending di ay, napuno ka sa utang igsoon. Muna nga, bantayan nato kay, we are now in the last days. Unsa pa? Mga hambugiro. Uy, dili lang baya unbelievers ang hambugiro. Naabaya po'y Kristohanon ng hambugiro. Di ba? Muna nga, bantayan nato nga, dili ta mahimong proud. Kaya ngayon sa Bible, proud, ay boasters. Boasters ka na bang? Unsay mga achievements ni mo, grabe yun. Ipanghinambog yun ni mo. No? Wala ka. Hina ka nako. Brush bright ko ni mo. So, yun na, no, mga hambugiro, boasters, unsa ba? Mga mapagarbuhon. Di ba? Proud. Unsa pa ilain? Mga mapasipalahon. Kapulo mo ng blasphemers, blasphemy or kanang mapasipalahon. Naayubang mga Kristohanon, makuha pagyud nato ang kinaiya sa atong pagkadaan pagkakita. Sus, Ginoo ko, di ba? Kung gamiton ganin mo ang ngan sa Ginoo in blasphemy, sala na tubangan sa Dios. Pastor, unsa man yan, andan man ako nga magsus ko, more pa matay pang Ginoo. Wala na pa usay no ang imuhang expression ba, more pa matay pang Ginoo. Tinuod yun damayon pag yun ang Ginoo. So mo nay mga mapasipalahon. Mo na nga dapat madumduman na to nga, Lord, dili din ni maayo akong nabuhat. Di ba? Unsa palain mga anak, lantawa, mga anak, masinopakon sa mga ginikanan. Kitang tanan ani murag nakaagi kitang tanan ani no, di ba? Dili gyud maayo nga ikaw anak ka karon nya imuhang pamilya naa na sa Kristohanon nga pagkinabuhi nga masinopakon gihapon ka mo na nga dapat mga anak dapat dili ta mahimong masinopakon sa ginikanan. Amen. Dapat mo tuhuman ta, dapat mo maminaw ta sa advice sa ato ang mama ug papa kay naman dili gid na itawagan ni sayop ang ilahang mga advice, dili na makadaot kanato. Amen. Mo na nga dapat respetuhon nato ato ang mga ginikanan. Kung gusto bitaw ka mo taas ang imong kinabuhi, honor thy father and mother, that thy days may belong upon the earth, di ba? Mo na nga kung gusto ka nga tagaan kag lugway sa kinabuhi sa Ginoo, dapat respetuhon nimo imong ginikanan, dili nimo balikason. Lantawa ang kalibutan karon, grabe kayo mamalikas sa ginikanan. Moingon pa ang anak nga, ikaw ra ang ginikanan nga musukulog anak. Grabe yun. Unang bantayan sa nato, no? Isip mga Christian parents, dapat mamatuto nato atong mga anak diha. Dalon gyud nato pugsag yun nga madala nimo simbahan imong anak naman. Someday digid ka magmahay ka naman magpabili na di simbahan. Amen. Kay kung imong anak naanad lang nga di lang ko musimba, okay ra dong, sige dong, diha lang ka sa balay, bantay lang ato ang mga binuhi. Awa gyud. Moabot ang panahon nga masakitan ka isip gini ka na. Sa una kadumdum ko, grabe Ginoo kabadlungon sa una.
Ako po mga igsoon, grabe po nakabadlungon po. Usara may babayi na mo, 5 mi ka may igsoon, 4 mi kalaki, usara babayi, grabe yun na. Niabot ang punto sa kinabuhi sa akong mama nga, nakitaan yun ako ba nga, grabe yun ako nga kabadlungon. Kana bitong gihapak niya yung dughan, grabe sa kasuko bitaw niya, gihapak niya dughan niya. Mura bitaw, nakonsensya ko, nihila ko. Kasulay mo anak, kamong mga anak nga nagpabadlong mo niya, gihapak sa mama ang dughan. Gano man ka, anak bitaw? O mauna kay masinupakon ta. O, mo na nga bantayan na to, di ba? O niya, dili mapasalamaton. Kuya ni, no? Tagaan kag sanina. Sa man okay man gihatag. Tagaan kasi mga ginagmayng panalangin. Dili ka kabalo mo pasalamat, dapat Kristohanon ta kabalo ta pasalamat. Amen? Oy lablabaw na sa Ginoo. Mo na nga ang Ginoo baya, grabe ba yun? Mulan ta ba ginato na? No, mga panalangin niya gi-provide niya sa tuwa. Protection, mayong panglawas. Maminaw ba yung Ginoo kung mag-ampo ka, Lord, salamat ni ini. Kung wag ka mag-ampo, agoy, masakita na itong amahan niya na sa langit mo na nga, dapat magamay nga panalangin, madako nga panalangin, pasalamati ang Ginoo. Amen? I hope nga masabtan na ito na. And then, in sa last dia, dili balaan unholy. Nga no manang dili pagkabalaan, pastor, kung dili makita si mong kinabuhi si Jesus Christ. Kamo mga lalaki, kita mga lalaki, kung dili makita si Jesus Christ na to, imbis nga naluwas na ka, napuno na nung kagtato, di ba? Uy, bati na, di ba? Imbis nga naluwas na ka, dapat magkanindot, magkadanag ang imong kinabuhi, dili kay magkayawanon atong kinabuhi, di ba? Dapat magkanindot ang quality sa tong Christian life. Mo na, dili balaan. Unsa may lain? Next verse number 3. Next slide. Walay natural nga pagbati. Uy, pastor. Muna akong gitudlo last Sunday, di ba? Mura nga, kabantay ka, grabe. Na mga bata karon nakoy nakitaan sa Facebook, grabe gyud sa isayo, sa TikTok sa bata nga gamay sa isayo. Wa siya kabalo, iyang papa nga idara na sa likod, galantaw. Wala, grabe gyud. Basta gyud, kaingon ta, wa na gyud natural nga pagbati. Mga dili mutuman og sabot, di ba? Naari sa Bible na, pastor, kanang di nagsabot mo, unya wa mo tuman, ay kuya oy, di ba? Naa na gid sa kalayong panahonan, di ba? Kasi kasulay mo kita tanan ani, nagsabot mo si mo amigo mo ni ha. Mo ni ani orasa ta mo gikan, unya wa gyud mo abot. Kasuway ko sa una, ay wa gyud ko kabalo nga atong pastor sa una, time is time gyud si pastor eh. Ay pagpermiro niya hanggat sa kuha bago pa ko si Silvi. Isa nga, dong, ugma mata ka sayo ha, alas 5 gikan ta. Kinaanad man tag Filipino time, alas 5 gyud ko ana man siya nako nga mag-abot mi sa garahian diha sa Silbi. Diha sa gawas ba, diha sa mangga bitaw diha sa gate diha. Alas 5. Mugikan na ta, hasta abot ko alas 5:05, late ko 5 minutes. Sige ko hanto nahayag na lang. Wa man si pastorin, nabiyaan na di ko diha. Wa na gibiyaan na din ko pastorin, abot na din sila. Paingon mo sila kagayan na to, giina mo ko niya nga kuyog ta ugma, kagayan ta. Muna nga dapat mutuman tagsabot, amen? Muna nga dapat no kung musaad kasi mo isi ka Kristohanon maski sa imong panimalay god, imong anak, dapat tumanon nimo no. Nagsaad ka mo ni, dapat matuman nimo, paningkamutan nimo. Unsa pay lain? Mga tigbutang-butang. Uy, grabe din ni no. Kana bang butang-butangan yun yung istorya ang mong isig ka Kristohanon. Uy, dili din na maayo. Right? Pamodiha, amen? Mura pastor, dugo-dugo sa kubi. Yung masing naigo ko nila. No, dili din maayo nga magbutang-butang tatig. Ano, natawa, klaro, mga tigbutang-butang. But masabot, you put words sa imong isig ka Kristohanon or sa ubang mga tao nga makapasakit niya. Muna ang mga tigbutang-butang. Ayaw na, amen? Ayaw na nang ingon niya, mo na siya. Kay di man ta kahukom sa usa ka tawo, right? Kamo ba? Kusog ba mo muhukom? No? Kay kung muhukom ka, naabaya po'y hukom nga ibalo sa Ginoo si Muha, right? Bantayan yun nato, may isuon. Kung sa pailain, kulang sa pagpugong sagana sa pagkihilawas. Kabantay ka sa mga batanon karon, maski sa kalibutan karon, grabe sa dalan maghalok. Sa dalan magginaksanay. Sa dalan maghimog mga sexual nga mga binuhatan.
Ngano man na pastor kay naa na ta sa kaulahian nga makapanahonan, right? So palain mabangis, no? Awayon ka murag imong ngipon mahimong iro na dayon, di ba? Mga tig-BI ni adtong maayo. Oh, grabe no, imbis nga nagrabi na nimong buhat og maayo, grabe na nimong paningkamot sunod si Ginoo. Oy paminaw, do na gitaw gid mo baby ay gid mo. Di man igid na no, ayaw ka discourage, padayon lang pabilin diya si Ginoo, padayon lang simbang naman. Do na gid sa kaulahing panahon yung mga tao nga mo baby ay nimo maski pag naghimo na kag maayo. Kaya naman usahay kanira bang mga walay gibuhat sa simbahan. Mao ba gini mga himantayon pag yun, no? Mo na nga magbantay ta kay naman. We are now in the last days. Amen? Oh, latawa in verse number 4, another. Mga mabudhion. Unsa man ning mabudhion sa English? Mga traidor ba? Traitors. Oh, gibudhi ka, gibarga gibaligya ba? Basta. Mga mahari-harion. O muna nga mga batanon na, mga people ayaw mo pagari-hari. Right? Diri simbahan wagi hari nato diri puro tatanan alagad sa Ginoo. Amen. Servant sa tanan. Muna nga salamat ta sa itong pastor nga doon nagi siya kinaiya nga servant, no? Servanthood, no? Mapahitason, mahigugmaon sa kahilayan labaw sa pagkahigugma sa Dios. Paminaw ha, kung nahigugma na ka sa mga kahilayan, nahigugma na ka sa mga kalihukan sa kalibutan, mahigugma na ka sa salapi, nahigugma na ka sa mga butangan ni kalibutan na, more than sa nahigugma ka sa Dios, sayop na gyud na. Amen. Mo na nga susihag yun ang imong kaugalingon karon. Unsa magyud ang akong Christian life, pastor? Basin bag mahigugmaon pa ka sa kalibutan. Mo na nga dapat madumduman nimo nga, Lord, tabangi ko nga dili na ko mahimong priority ang kalibutan, dapat i-priority ka nako. Dapat na ako simbahan adlong Domingo, dapat na ako simbahan adlong Huwebes. Kaya naman mo ni kabubuton si Ginoo nga mga lagad jud ka mo simba kaniya. Amen. Nantawa in verse number 5 unsay conclusion? Nga nagabaton sa usa ka dagway sa pagka-Dios nun. Basin ba og diri ra ka simbahan, makita nga Dios nun, right? Apan nagalimod sa gahom niini. Lantawa, unsay pahimangno sa Biblia? Gikan sa mga ingon niini palayo. Amen? Palayo ka ni ana ang mga klase nga mga tao, palayo ka ni ana ang mga klase nga mga usahay mga Kristohanon pagyud subok kay pamalandungon. Ingon ang Bible palayo. No? Kung dili ka ma-encourage no sa pagpangalagad sa Ginoo, mo ni nga tao mo ni makapa-discourage nimo, makapalayo nimo sa Ginoo, palayo na lang, likay na lang, no? Para walay gubot. Amen. Or dili masamok ang imong Christian life, right? Mo na mga igsoon, timan-i gyud ninyo nga dili gyud mausab ang Biblia, dili gyud masayop ang pulong sa Ginoo, naa na gyud ta sa kaulahian nga mga kapanahonan, right? Mo na nga next slide. God's patience with men will due soon. Timan gyud na maputol gyud, moabot ang panahon nga ang pasensya sa Dios mawala, mahurot. Unya, ang unsa may mahitabo, pastor, doon na dayon na ang kapungot sa Dios, the wrath of God. Mo ni hadlok mga isuon nga ang kasuko si Ginoo mo padangat na sa imong kinabuhi. Now, next slide. Unsa ning scoffer? Scoffer is a person who mocks and scorn the belief of others. O mo ni mga tao nga magyaga nimo, mo ni mga tao nga di mo oppose nimo. Oh, next slide. Scoffers, they voices their disagreements. Oh, grabe gyud. Mo disagree gyud na nimo. Ridicules all who stand against them and actively recruits others to join their side. Mo na nga bantayan nato nga dili ka danihon sa ubang mga Kristohanon or ubang mga tao nga mo na nga mapalayo ka diya sa pangalagad sa Ginoo ba? Bantayan nato na kay grabe na rabagyod ang lihok sa yawa, right? Now, unsa may gisulti sa Bible with regards sa mga scoffers? Now, in Proverbs 19, in verse number 29, judgments are prepared for scorners. Ang hukom kuno giandam sa Dios sa mga tao nga mga yaga-yagaon or kani mga scoffers, and stripes for the back of fools. Now, next slide. The progression of unbelief begins with listening to ungodly counsel and ends with joining the scoffers. Mo na nga moabot ang panahon nga mawa gyud ay mo pagtuo, mahilis gyud magkainahinay og ka-discourage ka, magkawa ay mo pagtuo sa Ginoo.
kung magsigi kag paminaw sa ungodly counsel. Katuo ra ba mo nga unbeliever lang ang makahatag og ungodly counsel? Uy, paminaw, naara ba yung mga Kristohanon pod nga makahatag og ungodly counsel? Uy, bantay ta. No? Kay dili lang unbelievers ni, oy, para ni sa tanan, kita ning tanan, no? Bantay ta. Kaya naman, ang progression, ang process sa unbelief nga di na kaganahan, mawa na kadayon sa pagsimba, kung magsikag paminaw sa mga tao nga negatibo. Right? Bantayan ta na mga igsoon. In Proverbs 13, verse number 20, ng Bible, he that walketh with wise men shall be wise. Di ba? But a companion of fools shall be destroyed. Bantayan ta nga, dapat ang ato ang mga kakuyog, ang atong ka-fellowship, mga manggialamon nga mga Kristohanon, manggialamon nga mga tao, right? Kaya naman, kung magkuyog-kuyog ka sa mga buang-buang nga mga tao, buang-buang nga mga amigo nimo, maparihag yun kaniya. Right? Maparihag yun ta. So, we cannot totally escape the presence of scoffers. Active sila sa panahon ni Jesus Christ. Mo nang nagpahimangno si Jesus Christ nato in John 15, in verse number 18, ingon ang Bible, if the world, sige sa Bible, hate you, ye know that it hated me before it hated you. Ingon si Jesus Christ. No, kung ang kalibutan nasuko ninyo, nasuko nimo, hibaluin nga, ako'y una ang ilahang gikasukan or kanang they hate me first. Lantawa in verse number 19, if ye were of the world would love his own. Di ba? Kung iya pa lang kasiyawa or wala pa kamaluwas, ay way problema. Barkada kay kasi mo mga barkada sa una. But because ye are not of the world, amen ba? Amen? But I have chosen you out of the world. Therefore, the world hated you. Alright? Manang ayaw katinga nga na yung mga tawagan ni parente ni mo nga masuko gyud or tawagan ni dili ganahan nga nagbaptis na ka, i-persecute you ka, o ayaw katingala kay nana sa Bible. If they hate you, wala sila nag-hate nimo first, but they hate first the Lord Jesus Christ, right? Now, padayon ta. Peter is really concerned mga isoon nga kita nga mga Kristohanon, we are going to wander or magpalayo ka or dili na kamusunod sa mga gitudlo sa Biblia. Muna nga gisulat niya ning 2 Peter chapter 3, no? 2 Peter, the book of 1 Peter and 2 Peter to remind parang pagpahinumdum nato mga Kristohanon about the truth sa mga kamatuoran nga atong mga nakatunan. Kabalo ba mo ang kamatuoran, paminawa? The truth, makita ra gyud nato sa Bible, amen? Unya ang kamatuoran, asa man na itudlo sa simbahan? Mo na nga dapat present gyud dayta dapat, no? Every time nga natay panimbahon. Yan naman ang kamatuoran, dili mo na madunggan sa ubang nga mga lugar. Mas dunggan mo ng kamatuoran, iwali diya sa simbahan, right? Amen? Mana mga igsoon, usa sa mga doktrina nga giatake gyud sa atong kaaway nga maong yawa, kani nga doktrina kaning pagbalik, the Christ return, right? Mo ni usa sa mga doktrina nga giatake gyud siya. Mga tana ko ninyo igsoon, siguro ba gyud nga mo balik ang Ginoo? Say amen. O, ti siguro gyud no nga mo balik gyud ang Ginoo someday. Mo na nga next slide. The sureness of Christ's return, kung ning tuo kani ana, the sureness of Christ's return and God's long suffering should encourage us to soul win many people as we can. Mo na nga dapat magamit sa Ginoo ang imong kinabuhi sa panghabig usab og kalag, right? Mo na nga pila naman kakalag kung imuhang i-evaluate sa imong Christian life. Pila naman kakalag ang imong nadala or na-invite or nadala diha sa tiilan sa Ginoo. Makadumdum pa ba ka when was the last time nga nakasuluwining ka? When was the last time nga nakashare ka sa pulong si Ginoo? Right? Madumduman pa ba nimo, Pastor Murag? 10 years ago na to, Pastor na. Murag 5 years ago na to, Pastor, nga nakasuluwining ko. Oh, mga ison, ang pagkanindot nga, pamalandungon nga, masabtan nimo nga, ang pagpangabig day sa kalag mo, ni pinaka-importante sa tubangan sa Ginoo. Right? Kaya kung walay ming kabig nimo, walay nagsuluwining nimo mga ison, ay wala jupug ka sa papangalagad sa Ginoo karon, wala pug ka sa pagsunod sa Ginoo karon. Now, dirita sa point number 1. Point number 1, remember God's words.
Okay? Remember God's word. Kaya naman, kitang tao, dali ra maguta malimot. Letter A, gusto sa Ginoo that we stir up our mind. No? Stirring up the mind. So, it is important to both know God's word and remember it. Di ba? Importante ba nga makahibalo ta sa pulong sa Ginoo? Yes. Importante ba nga madumduman nimo ang pulong sa Ginoo? Yes. Importante gyud kayo. Muna nga dapat mga Kristohanon naatay mga bersikulo sa Biblia nga na-memorize nato. Amen. Napa mo diha, amen. Basin ba og dugay na kay kasi mo Christian life pero wadyo kay pipila ra gyud. Katuro pag mga mugbo nga bersikulo sa Biblia imong na-memorize. No, sa una grabe gyud. Muhilak gud ko sa una. Ngano muhilak mga pastor kay sa una sa among church dito sa Panglao pa. Di kita diri pila man ta ka attendance diri murag abot tag 500 karon or 400 no. Pero sa una grabe sa among church mag-memorize jud kag verse nga naman kay inig ka Domingo sa hapon magpuli-puli mo og recite og verse. Okay, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Pass the verse to Ate Bilbik Pipito. Di ba? Anak, atay, kung udi ka kaandam, pass the verse. Ha? Ako na di ay. Muna nga, usaman, kumusta man ang imong Christian life? Kami memorize ba kag verse? Ha? Na-stir up ba imong mind or basin ang imong unahuna karong kabuntagon? Ay, mura man ni gilumutan, pastor. Gitahian man niya kung unahuna. Oh, muna may isuon dapat sa imong Christian life. Dapat kanunay nimong isaturate. Dapat kanunay nimong i-feed in ang pulong sa Ginoo sa imong unahuna. Amen? Para mapuno ang imong unahuna sa mga pulong sa Ginoo. Now, paminawa, ignorance of God's word often leads to bad decisions of Christians. Paminawa, kung ignorante ka sa pulong sa Dios, no wonder, bad every time nga mo decide ka, bad decision yun. Nakuha niyo ko punto? Every time nga mo decide kasi mo Christian life, kung wa kay basa-basa, you are not meditating, you are not reading the Word of God, maski man lang diri simbahan, mo bitaw usahay, marag di ko ganahan nga ibutang ang mga bersikulo sa Biblia diri sa atong screen para maka-abri gyud mo sa iyong Bible, pero malangan manguputa. Kinaraan man to nga paagi, pero nindot gyud ba gyud to? Kaysa una, wala may screen sa una. Abri mo gyud kag Biblia nimo. Manang ang uban nato murag nanapol na ta mura, pero diri simbahan dapat ha muukab gyud kasi mo Biblia, amen. Ukab gyud kasi mo Biblia oy. Manang nga diya sa likuran maningkamon jud kang muukab gyud ko maski kabalo nagugo kita ko sa screen sa verse ukab ba imo Biblia kay naman. Oy, makapatapol na ni si imong unahuna, makapatapol na si imong Christian life, no? Muna nga usahay bad decision na ta, no? Dili ta kahimo og mga maayong decision kay naman ang pulong sa Ginoo wala ka penetrate sa tong unahuna. The same to be said about forgetting the truth that we know, no? We need to constantly review, no? And affirm God's truth in our thinking. Doon na isa ka Kristohanon, no? Nagpadula dito sa una katong, I don't know kung kan ba to, katong Christmas party ba to year-end party sa SLB. Grabe yun, no? Na games na mo dito nga aning dumduman nimo ang imong partner ba? Unsa magyud kailhan nimo ang partner kay magtalikod ba mo ana, no? Unya isuwat nimo kung unsay example, unsay birthday sa imong asawa. So ikaw ba na musulat ka sa birthday sa imong asawa? Unya ang asawa pod musulat pod siya ang birthday. Karon nay Kristohanon dito basta sayop gyud ang birthday. Siya nga, ang nagpadula siya nga. Isulat ang birthday sa inyong misis. Apil mo ko, sulat ako, September 22 man ako ang misis. Na may kauban dito nagdula. Sulat po siya sa birthday siyang asawa. Basta sukuha siyang asawa, kay ang ayang ba na nalimot sa birthday niya. Muna nga, batayan na to, una din, no? Kaya man, malimtanon ta, Dili gini kagarantiya nga, kanunay kang makadumdum mo na nga dapat, punon ni mo ang imong unahuna sa pulong sa Ginoo. Amen? Kaya naman, basin bago niya ang pulong sa Ginoo, di na ni mo dumduman, malimtan na gyud mo. So muna ha, padayunon tani next Sunday. Ampo ta, duko ulo piyong mata. Lord, salamat kaayo sa kabuntagon. Salamat Ginoo si mong kaayo. Salamat Ginoo Lord nga nagapadayon migtuon sa imong pulong. Nagpray ko Lord nga ikaw magapanalangin sa panimbahon this morning. Nagpray ko ikaw magagamit sa mga
mensahidor nga imong magamit. Nagpray ko, Lord, nga ikaw bless sa choir, sa special number, sa tanang activities, Ginoo, diri sa church, Ginoo. Salamat, Lord. We commit everything to you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you.